Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong latest post ni Attorney Rowena Guanzon. Sabi niya, Sir, the biggest Pogo country that is in Cavite, which big person was punished there? Ito, ipinost niya litrato ni dating governor sa Cavite, John B. Cremulya, at saka isang isla. Ang daming building. Ito ba yung Cove Island? I'm not sure kung ano. Parang ito ang tinutukoy ni Attorney Guanzon na Pogo country sa Cavite. So, I'm not sure kung nagsara na kaya ito kasi nga, nung last zona ng Pangulo, announce siya ng total ban ng Pogo. So ito ngayon, wala na. Yung Pogo country sa isang isla sa Cavite. Nagsara. Okay, good. Ang tinatanong is, may naparusahan ba? Wala lang. Stop lang. May alam din ako sa somewhere in Pasay, may condominium dyan, maraming nakatira na inchik. Nung nag-total ban ng Pogo, halos lahat nagsiuwian na. So, in fairness, maganda naman talaga yung total ban ng Pogo na ginawa ng administrasyon at kapuri-puri. Pasalamatan natin ang Pangulo sa kanyang total ban sa Pogo. Yun lang ang tanong, kung may naparusahan ba doon sa Pogo country sa Cavite. Wala akong alam. Magbasa tayo sa mga comments. Mili Oxab Titos, nangitim na ang buong mukha, attorney. Malapit na siyang kunin ng lupang kakulay na niya. I don't know sinong sinasabing nangitim na mukha. Analiza Alvarez Doblas, grabe kabulok ang mga blank. No, may political family dyan. Hindi ko lang basahin. Dodot Tabasa, it was a group effort, attorney. Group effort. Yung kay Tatay Digong ba? Yung apat sila na nagplano. And then, yun na, mamaya dininay. Wala daw siyang sinabing ganon. Group effort. Jose Lariosa, kapangyarihan ng mga blank. Basta makasandal ka, no problem. So, lupa. Kanino ba yung lupa noon? Then, dinidinay daw noong una na mayroong Pogo sa lugar. Ganun lang. Deny today. Madspi, I was wondering about that one too. Oh. Sharon Golmatico, nako, group effort na naman yan for sure. Wilma Pillejera, exempted daw, attorney. So, kasi itong Pogo, grabe naman, no? Panahon ng pandemic, so, maraming lisensyadong Pogo, kontrolado ang Pogo kasi nakalisensya. Tapos, mayroong income ang gobyerno at nagamit yung income para sa makasurvive tayo during pandemic. Ngayon, sinisisi nila kay Pangulong Duterte na yan daw Pogo na yan yan ang isa sa mga dahilan kung bakit maraming krimen, mga ano. So, the Dutertes are being demonized dahil sa Pogo. Kasalanan lahat ng mga Duterte. Yan ang style ngayon eh. Lahat ibabato sa mga Duterte, kagaya yung missing sa Bungeros. Yan, Duterte. Ano ba? Yung Dolomite Beach. So, iimbestigahan na naman sa Kamara dahil yan daw ang sanhi ng pagbaha sa Metro Manila. Sige, lahat na lang. Pati nga yung Tantoco incident na yan, sinasabi naman, sige na lang. Isakay nyo na, ikarga nyo na rin kay Duterte. Lahat na lang Duterte. Okay, balik tayo sa Pogo. So, wala nang Pogo, ano?
Philippine Offshore Gaming Operation. Ang nagsusugal diyan mga dayuhan. Yan ang pinatigil. Kailang ang kapalit pala ng Pogo, yung tinatawag na PIGO, Philippine Inland Gaming Operators. Sinong nagsusugal? Mga kapwa nating Pilipino. Kaya mismo si Senate President Escudero na bumatikos yan, nagpatikos niya. Ano ba yan? Mismong kababayan natin, kawawa, pinalayas nyo ang Pogo, dayuhan, hindi tayo apektado kasi ang nagkakawatak-watak ang pamilya, mga dayuhan sa Pogo eh. Pagdating sa Pigo, mga kababayan nating Pilipino nalululong sa sugal, tapos yun ang grabe, umusbong ng todo. Pagkatapos, pagkawala ng Pogo, umusbong ang Pigo. So, anong kaibahan? So, kasama na rin yan yung isabong online. So, sana, ngayong ika-4 na sona ng Pangulo, may pronouncement siya na papalakpakan ko, pasasalamatan ko, kung pati ng Pigo, magkaroon na rin ng total ban. Kasi, basta sugal, wala talaga. Nasubukan ko yan nung kabataan ko, nagsugal-sugal din ako, talagang maa-addict ka sa sugal. Magagastos yung, imbis na budget para sa pamilya, nagagastos dahil sa sugal. So, walang, huweting. Di bali na lang yung huweting. Maliliit naman lang. I don't know kung kaya bang patigay kasi since time immemorial, bata pa ako, nandyan na yung huweting yan eh. Mga lolo ko, mga kamag-anak, yan, tumataya talaga ng huweting. Kaya lang, yun nga, maliliit lang. So, ito ang mga malaking sugal, Pogo, tinanggal na, sana tatanggalin ng Pigo dahil marami na daw, napapasa kong marami na daw nagkawatak-watak na pamilya dahil sa pagsusugal sa online kasama na ang isabong. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance. Do not just give them fish but teach them how to fish. Kaya ngayon, nagpapatanim tayo ng saging lakatan intercrop with Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Dito tayo ngayon sa Arabica Coffee Plantation. Ito si Arnel ang nagtanom. Ilang buwan na ito? 14 months pa sir. 14 months i-close up mo. 14 months. Mga ilang linggo pa bago mahinog ito. Close up. Mga Ugos pa sir. Ugos. Maka-harvest na. Harvest na. Oo. Magkano ang kilo ng fresh? Fresh 70, berries? 70. 70. Oo. Kung yung nabalatan na? Mga 600. 600. Grabe. So, ilang punuan ito? Ipakita mo nga, Ros. Ilang punuan lahat itong? 2,000. Dini lang. Ito lang, 2,000. 2,000. Yan po. First harvest ito. First harvest na. May ibang tanim pa ba kayo na mas naunang na itanim? May iba pa diyan sir. Ilang taon na yung tanom? Ako'y 10 years. 10 years na? Oo. Matuta sa kuwan karon. 10 years. So, ang kinabuhi sa Arabica, mga ilang years nga harvestan? May mga 20. 20. Pero mag-pruning ta. Pruning. Oo, naikwan. So, ito ang Arabica coffee na well-known. Ang tawag dito, Mirayon coffee daw, ang well-known. Mirayon. Mirayon. Dalawang Arabica coffee ang well-known sa Pilipinas, Cordillera coffee at saka Mirayon dito sa Talakag, Bukidnon. Ito na. Ito na sir. So ang buyer ninyo papunta na dito. Pag harvest May, punta dito sa Ang buyer, taga saan ang buyer? taga Panantukan. Panantukan.
Okay, so punta tayo sa iba pang ano, saan pa yung ibang area? Ito sabi sa partner.